Welcome to ITCPH Pigcast, your monthly dose of knowledge in pig husbandry. Don't forget to hit the subscribe, like, and follow buttons so you'll never miss our program. Now, let's dive right into today's episode. Good morning mga kapigi! Here's episode 8 of the ITCPH Pigcast. 2025 na pero heto pa rin tayo patuloy sa usapan sa pagbababuyan. Pag-usapan naman natin ang mga dapat isaalang-alang sa pagtatayo ng isang pig farm. At para bigyang linaw tayo dito, makakasama pa rin natin ang isa sa mga ITCPH Technical Trainers, Engineer Jose Marie Quasay. Hello po sa ating mga viewers and listeners. Jotix na lamang po para medyo feeling close tayo. Okay, Engineer? Bago tayo magpatuloy sa usapang pagbababoy, mahalaga na malaman din natin kung ano yung mga dapat nating gawin para sa pagtatayo ng isang pig farm. Okay, so para po ito sa mga nag-iisip pa lang mag-alaga ng baboy. Pero una sa lahat, Engineer Jotix, ano ba yung kahalagahan na maganda itong mga kulungan natin ng baboy? Ito kasing kulungan natin ng baboy o itong ating mga pig housing, mahalaga yan dahil ano bang gusto natin? Ang gusto natin ay kumita. Yan naman ang gusto ng mga magbababoy natin. Pero paano ba natin mas mapapabilis yung pagkita? Ang gusto natin ay mapabilis yung growth and development ng mga baboy natin para mabebenta natin sila agad. Paano natin ito ngayon ma-achieve? Ang gusto kasi natin ay ma-provide yung optimum environment para sa kanila. Ang gusto natin ay komportable yung ating mga baboy para mas mapabilis yung kanilang paglaki. Kumbaga, Ma'am Kim, parang sa tao lang din yan. Ang iniiwasan natin ay yung stress. Kapag kasi na-eliminate natin yung stress, mas mababa yung chance na magkameron ng diseases, ng outbreaks. Then, ang mangyayari niyan, may eliminate natin o malilesen natin yung mortality. So, kung wala tayong mortality, mas maganda, mas malaki yung kita natin. So, nakadepende din ito sa housing aside from management, engineer. Ayan, dahil pinag-uusapan natin ang pagtatayo ng isang pig farm at nabanggit mo na, engineer, yung pinag-uusapan natin na kulungan or pig housing. Ang unang tanong natin, saan dapat or ano dapat ang lokasyon ng itatayo nating pig farm? Opo. So, Ma'am Kim, kung pipili kasi tayo ng location, mas maganda na relatively flat yung ating area. Sa ganitong paraan, mas mababawasan yung investment natin dun sa umpisa kasi hindi na natin kailangan mag-cut and fill. Konti na lang yung babaguhin natin sa area, konti yung i-clear natin ang location. Pangalawa, may mga recommended tayong distances. No? So, ang ating recommended is about 1 kilometer away from residential areas, from other farms, from national highways. So, ito na rin kasi yung magsisilbi na natural screen para sa prevention ng mga diseases. Okay. Pagdating naman, Ma'am Kim, sa orientation ng ating pig building, nire-recommend natin is yung east to west na orientation. So, pag east to west kasi yung orientation, naiiwasan natin yung direct sunlight. Kumbaga kapag east to west siya, during morning, yung dulong part lang ng building yung naiinitan. And sa afternoon naman, yung kabilang part lang. So, hindi siya naiinitan buong araw. No? So, yun yung kagandahan ng east to west orientation. Then, kung halimbawa, yung area mo naman ay hindi na kaya yung ganong orientation, pwede din naman na maging north to south siya o kung anumang orientation. Ang pwede lang natin gawin, magtanim tayo ng puno na pwedeng magsilbi ng mga natural shade para mabawasan natin yung mataas na temperature. Ayan. So, maganda na nabanggit mo yung engineer na kung hindi na kaya mag-east to west, meron pang paraan. Ano ba? Kasi isipin nila, hindi na pwede magtayo ng pig farm. Dahil engineer, nabanggit mo rin yung init para sa ating mga alagang baboy. Meron tayong tinatawag na tunnel ventilation. Kailan ba dapat isaalang-alang ang paggamit ng tunnel vent? Yes, Ma'am Kim. Dito sa atin sa ITCPH Trading Farm, halos lahat ng buildings natin ay naka-tunnel vent na. Mabalik tayo dun sa orientation na yan. Lahat din ng ating buildings dito, halos lahat ay naka-east to west na orientation. Pero, meron tayong mga bagong buildings dito na hindi na natin nasunod. Since yun ang sinasabi natin na yun na lang yung available na space. So, sa ngayon, meron tayong 30 sow level na tunnel ventilated building.
Another is yung 60 sulk level natin na tunnel ventilated building pa rin natin. Konting discussion lang para dito sa tunnel ventilation system natin, no? Yung iba kasi baka hindi siya familiar, no? Yung tunnel ventilation system natin, parang ano lang yan, yung fresh air galing sa labas, hihigupin yan ng ating exhaust fans. At dahil yung hangin ay magpapas doon sa tinatawag nating cooling pads na may nagdidrip na tubig, nagkakameron ng cooling effect. Okay. So, parang malamig yung pakiramdam natin dun sa loob. Okay. So, kung gusto ng ating magbababoy na i-tunnel vent yung kanilang mga alagang baboy, meron ba tayong minimum na bilang ng alaga para gumamit ng tunnel vent? Sa atin ngayon, as of now, no, ang mga available natin para sa tunnel ventilated buildings natin, yung 30 sulk level natin, na yun din naman yung ginagamit dito sa mga Inspire, no? Sa Inspire program ng DA. Okay, so 30 sulk level. At dahil nasa pig housing na rin tayo, isama na rin natin yung ating elevated at concrete type. Kailan dapat gamitin yung ating elevated na pig housing facility at yung concrete type natin? Pagdating natin dyan sa concrete and elevated, madalas kasi yung nakikita ng ating mga farmers o yung mga backyard racers natin talaga, yung concrete solid flooring ang meron tayo. And pwede naman gumamit tayo ng elevated. Madalas makikita natin yan sa nursery buildings, sa farrowing natin, no? Pero sa mga semi-commercial and commercial farms, gumagamit na rin sila ng elevated sa mga finishers building nila. So pwede tayong gumamit ng solid concrete slats. Pwede rin naman ng mga plastic matting para sa nursery natin. Pwede rin combination ng iba't ibang materials. Okay. So, para sa mga hindi nakakaalam kung ano yung elevated, pwede mo bang i-explain, engineer, paano natin masasabing elevated yung ating pig housing facility? So, kung elevated siya, pwede kasing underneath nung concrete slats natin, nandun yung kanal niya. Okay. Pwede rin naman na may mga paa, yung yung mga pens natin. Then, nakapatong doon yung sinasabi natin na plastic matting para sa farrowing pens, sa nursery pens, no? O kaya, pwede rin na made of cast iron or concrete slats. In terms of investment naman, alin ang mas mura? Elevated or concrete type? Nakadepende kasi rin yan sa sa kung anong management yung gagawin natin. Pag tunnel ventilated kasi yung buildings natin, mas madalas na gamitin natin yung elevated natin. Kung conventional naman, yung ating building o yung natural ventilation lang, madalas concrete solid floors ang meron tayo. Then, nabanggit na rin natin yung presyo, no? So, sa ngayon, ang estimate natin, nasa around 100,000 to 200,000 per sulk level. So, depende yan kung conventional housing or tunnel ventilated yung ating buildings. Okay. Meron na tayong mga maidadagdag sa ating checklist. Ano-ano pa ang mga dapat nating isaalang-alang sa pagtatayo ng pig farm, engineer? Siguro yung pinakamahalaga din kasi sa ngayon, yung mga permits natin, no? Permits, licenses. So, dapat lagi tayo nagko-comply, mapa-DENR man yan, LGU. Yun yung mga pwede natin gawin. Dapat pang i-consider. At syempre, Ma'am Kim, hindi dapat mawala sa checklist natin kung ano ba dapat o kung anong gusto natin na production systems. No, pwede kasing ang pag-aalaga natin ay from farrow to finish o doon simula sa inahin natin hanggang sa makabenta na tayo ng mga finishers. Pwede rin kasing grow out yung production natin. Mahalaga kasi to dahil dito mag-uumpisa kung ilang number of pens ba yung ating gagawin. Dapat kasi nakaplano yan, naka-layout ng maayos. So, para naman sa number of pens, andyan yung ating pig pen calculator. No? Pwede nilang i-visit yung ating website. Tama. At syempre, nandyan din sa website natin yung biogas digester calculator natin. At dahil nagawin nga tayo dun sa ating waste management, isa kasi din to sa mahalaga. No? Ito yung madalas na nakakalimutan ng ating mga farmers. So, dapat alam natin kung paano ba yung gagawin nating waste management. Madalas kasi familiar tayo dun sa tinatawag natin na biogas digester. Pero meron pa tayong mga ibang options. Andyan yung vermicomposting, composting, no?
Pero dito sa ITCPH and ako personally, ang aking nire-recommend at sinasuggest lagi ay yung tinatawag natin na dry cleaning method. So dito sa dry cleaning method natin, ang gusto lang natin ay ma-minimize natin yung paggamit ng tubig. So ang ginagawa natin dito, manually natin ini-scrape, pinapala natin yung dumi para i-dry ito at gawin natin as fertilizer. Ayan, kaya kung magsisimula pa lamang po kayo mag-alaga ng baboy, ay magandang nakapagtala kayo ng mga dapat isaalang-alang sa pagtatayo ng isang pig farm. Maraming salamat, Engineer Jotix. Hanggang sa muli, abangan ang mga susunod na pig-interesting topics sa saglit na minuto, siguradong matututo. Like and follow our FB page, International Training Center on Pig Husbandry. Don't forget to hit that bell button and subscribe. Bye! And that wraps up for this month's episode. Don't forget to subscribe, like, and follow to our Pigcast. Thank you so much for tuning in today.